Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ngayon ang kalagayan ng mga magsasaka natin, lalo na sa mga kabundukan na pinapabayaan ng gobyerno na mabulok ang kanilang mga ani dahil sa napakamurang presyo. Okay, gusto ko lang ipaalam yung mga mahilig sa dark chocolate. Merong limited stock. First come, first serve ang order. Ito, as usual, yung number na i-text or tawagan nyo, 0916-9000-997. Ulitin ko, sa November 17 nata available, kaya paunahan na lang kayo sa pag-order. Ito, may napanood ako sa Facebook Reel. Kalabasa farmer, piso na lang ang presyo. Tinadtad niya ang kanyang kalabasa. Panoorin natin ito. Magaganda ng kalabasa natin. Ang presyo walang kwenta. Ganda oh. Tattari na lang to kay wala namang kwenta dito. Pag sa market ang mahal-mahal dito sa ating mga farmer kukunin lang ng piso. Tattari na lang to. Wala namang kwenta to eh. Oh, ganda ng kalabasa natin. Ang pagka-quality. Kumarin natin yung quality kung wala namang presyo. Yan, inupahan pa natin yung mga tao na yan. Ano na lang ibabayad natin sa kanila? Ito, nagkain na lang ito. Walang kwenta to eh. Walang mga kwenta ang ating gobyerno eh. Hindi naman lang pinapansin yung mga farmer. Dari na lang to. Wala na, walang kwenta. So, anong masasabi nyo mga kapatiran, kaibigan? Sana mapanood ito ng taga Department of Agriculture o ang presidente mismo. Palagi ako sa bulubunduking parte ng ating nakikita ko ilang beses na yan. Yung panahon ng pandemic, mga nasasayang lang na ito sa Cordillera, cabbage, carrots, at ano pa. Kahit ito na, itong bago lang, sa Bukidnon, mga kamatis, nakikita ko. Carrots, sayote, bibilhin doon sa mga farmers, tig 3 ang presyo ng sayote. Per kilo at 3. Maligaya na yung mga farmers kung 5. 3. Nako. Magkano ang presyo ng sayote sa mga tindahan na? Di ba abot na ng 20 pataas? Ganyan din kalabasa, isang hiwa lang. Ang mahal. Bakit itong farmer na ito nagrereklamo piso na lang? Panoorin natin ulit ha. Sana makarating ito sa Pangulo. Ganda ng kalabasa natin. Ang presyo walang kwenta. Ganda oh. Tattari na lang to kay wala namang kwenta dito. Pag sa market ang mahal-mahal dito sa ating mga farmer kukunin lang ng piso. Tattari na lang to. Wala namang kwenta to eh. Oh, ganda ng kalabasa natin. Ang pagka-quality. Kumarin natin yung quality kung wala namang presyo. Yan, inupahan pa natin yung mga tao na yan. Ano na lang ibabayad natin sa kanila? Ito, nagkain na lang ito. Walang kwenta to eh. Walang mga kwenta ang ating gobyerno eh. Hindi naman lang pinapansin yung mga farmer. Dari na lang to. Wala na, walang kwenta. Sakit. Bakit nagkakaganyan ang ating mga farmers? Ang nakita ko po is kulang. Kung meron mang galaw ng gobyerno, kulang yung, ano ba yung kasabihan? Tinimbang ka, ngunit kulang.
hanggang salita lang yung ang daming mga magagandang programa ng Department of Agriculture. Pagtulong sa mga farmers kuno. Nasaan na yung pagtulong? Lalo na sa marketing. Yung tinutulungan natin sa Talandig City, sa Bukidnon. Nangyayari yan yung sayuti nila. Halos ipamigay na lang. Kaya napilitan tayo na nagtayo na lang ng tindahan nila sa tabi ng kalsada para sila na mismo ang magtinda. Tig 5 per kilo. O at least kumikita sila. Yung pagdating na sa pamayanan, sa mga market, alam ko, 20, pinakamababang kilo ng sayote. So, ganyan po. Walang masyadong intervention ng gobyerno. Ang namamayani ay ang mga middlemen. Ang daming middlemen. Ang farmer, galing sa bundok, magrenta ng bonggo. Magbayad na. I think 200. Sa sayote ito 250 pesos kada sako. 200. Pinakamababa yun. 200 pesos kada sako ang pamasahe ng sayote. Dadalhin sa syudad, sa Cagayan de Oro. Pagdating sa syudad, 300 pesos lang ang bayad ng isang sakong sayote. Ano pa ang ganansya ng farmer? Pagod lang. Kaya yan po, dahil sa yung Kadiwa store sana, yung concept ng Kadiwa maganda. Kung talagang tutuhanan ng Pangulong Marcos ang Kadiwa. Ang Kadiwa sana, gagawa ng paraan para itong mga produkto ng farmers, may isa lang, madala sa isang tindahan na ang mga consumers makabili ng mura, ang mga farmers makabenta ng katamtaman, nawala yung ganansya ng middleman. But yan, hindi nangyayari kasi ang Kadiwa store ng Pangulo, pampapogi lang. Naghanap ako ng Kadiwa, wala akong makitang Kadiwa. Okay, may i-share pa ako sa inyo na isa yung update ng ating Talandig Tribe. Nasimulan na natin ng water seal toilets. May 3 nang natapos. Ito na ngayon, nag-marketing tayo ng materials good for 22 comfort rooms. Dineliver na. Nagbili rin tayo ng 40 sacks of abono para sa kanilang lakatan nga saging. So, maliban sa sayote ng ating ipinatanim, ngayon, lakatan nga saging dahil napakamahal ang presyo ng lakatan ngayon sa market. Yung sayote nila, kakaunti lang ang ganansya dahil 5 pesos lang per kilo. Itong lakatan, mag-harvest sila few months from now, 40 pesos per kilo doon sa farm gate. Pagdating na sa mga pamayanan, 80, 100, 150 pa nga yung mga malalaki. Okay, panoorin natin ang video na ito. Magandang hapon po sa inyong lahat. At dito na po yung mga materyales na nabili po natin kahapon. Ito po. Yan na yung para sa CR, simento, bowl, yero. At ito po ay dadalhin po sa Tent City. Meron po tayong 22 toilet bowls. Meron din po tayong 44 pieces na yero. Meron po tayong 22 piece sacks na cement. Meron po tayong 2 kahon na nails. Meron po tayong elbows at saka pipes. At ito naman po yung mga abono para po sa lakatan. At tatanungin po natin si GD. Anong masasabi mo dito? So, ngayon, nadala na yung mga materyales. Natawagan ko kanina yung mga Talandig Tribe. Ginagawa na nila ang kanilang mga CR. So, next week, matapos na yun, lahat sila, 25 families,
magkakaroon na sila ng sariling, for the first time sa buhay nila, meron na silang sariling toilet na water seal kasi meron na tayong patubig. So, salamat kay Ma'am Teresa Tanyag, salamat kayong mga nanonood sa ating channel. Yung income sa channel na ito, tinutulong natin sa nangangailangan. Kaya, salamat sa partnership sa pagtulong. Sana ang ating gobyerno makagawa ng ganitong mga proyekto para maibsan naman ang kahirapan ng mga kapatiran nating tribo o kahit hindi tribo, basta yung nakatira sa kabundukan.